Kung naniniwala kang ang hustisya ay larong para lamang sa may makapangyarihang bulsa, samahan mo ko. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, baka matuklasan mong ikaw mismo ang susi para buksan ang pinto ng katarungang itinakda ng may likha. Sa bawat sulok ng lipunan, madalas nating marinig ang buntong hiningang tanong, para lang ba sa mayaman ang hustisya? Mula sa matataas na gusali ng korte hanggang sa masikip na silid ng mga kulungan, tila may nakaharang na pader na gawa sa pera, impluwensya at pangalan. Ngunit bago pa man tayo mahulog sa bitag ng kawalang pag-asa, silipin muna natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil sa mga pahina ng Biblia, may inihahayag na revolusyonaryong katotohanan. Ang tunay na hustisya ay katangian mismo ng Diyos. Hindi ito pag-aari ng iilang tao, kundi isang biyayang nilalayon niyang iparanas sa lahat. Ipinakita sa iyo ng Panginoon, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hiningi niya, kundi ang gumawa ng katarungan, ang umibig sa awa, at ang lumakad ng mapagpakumbaba sa harap ng iyong Diyos. Mikas 6:8. Sa iisang talatang iyan pa lamang, bumabagsak ang mitolohiya ng monopolyo ng may kayaang katarungan. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang pagsasabuhay ng hustisya ay tungkulin at karapatan ng bawat nilalang. Kung ang tagapaglikha mismo ang nag-atas, paano maitatanggi ng sinuman? Gayunman, hakbangin nating humantong sa realidad. May mga taong nakasusungkit ng not guilty, dangan sa abogado nilang bumabangka ng milyones, samantalang ang maralitang walang pambayad ay tila automatikong nahuhulog sa bitag ng sentensya, madalas kahit kulang ang ebidensya. Tila lumulubog palalo ang puso kapag nakikita nating sinasamantala ng ilang makapangyarihan ang butas ng batas para sikilin ang mahihina. Subalit, huwag kalilimutan na mula sa sinaunang araw ay ganyan na ang kalakaran at paulit-ulit na hinahamon ng Diyos ang kaniyang bayan na tungkalit suwayin ito. Ipagtanggol ninyo ang mahihina at ang ulila. Bigyan ninyo ng katarungan ang inaaping dukha at mahirap. Awit 8:2-3-4. Ang utos na iyan ay diretso, malinaw at walang kondisyon. Hindi nito sinabing ipagtanggol sila kung may budget ang NGO o kung may media coverage. Sa halip, ang pamantayan ay konsensya na naguugat sa pagkakakilanlan nating nilikha sa kaniyang wangis. Kung ang Diyos ay maawain, ano pat hahayaan niyang isang lahi niya ang magmalabis laban sa kapatid? Sinasabi niya, ang hustisya ay DNA ng aking kaharian. Kapag ginuguhit ng Biblia ang larawan ng Mesyas, isa sa mga unang pintura nito ay kagalingan para sa api. Sa kapihitan ng Nazaret, pinigkas ni Jesus ang mga salitang bumaligtad sa inaasahan ng may poder. Sinugo niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, upang palayain ang mga inapi. Lukas 4:18-19. Napakahalaga na maintindihan nating hindi lamang espiritual na kaligtasan ang dala ni Kristo, kundi pati mapanumbalik na katarungang panlipunan. Kaya't tuwing tumutulong tayo upang may makamit ang patas na paglilitis, tuwing tinutulungan nating makalaya ang biktima ng maling hatol, tuwing tinatahak natin ang matuwid na daan sa kabila ng tukso ng suhulan, tayo'y nakikilahok sa misyon ni Kristo. Ang pananampalataya ay hindi lang pag-awit tuwing linggo. Ito ay paninindigan tuwing Lunes hanggang Sabado, kung saan talamak ang bentahan ng prinsipyo. Isinusulat natin ang ebanghelyo sa wika ng aksyon at nagiging buhay na komentaryo sa mundo. Subalit maaring sabihin ng ilan, magandang pakinggan, pero wala akong kapangyarihan, wala akong impluwensya, ni hindi ko nga alam kung saan magsisimula. Kaibigan, hindi kailanman sukatan ng Diyos ang sukat ng bulsa. Ang kaniyang barometro ay lawak ng puso. Alalahanin ang kwento ni David laban kay Goliath. Isang kabataang walang sandatang mamahalin, pero may tapang na nakaugat sa paniniwalang ang Diyos mismo ang kumakanlong sa adhikaing makatarungan. Kapag tayo'y humaharap sa higanting sistema ng katiwalian, hindi ibinibilang ng Diyos kung ilang diploma ang nasa ating dingding,
o ilang sikat na apelyido ang kilala natin. Binibilang niya kung handa ba tayong manindigan. Nakasusulat si Santiago ng pamosong babala. Mga kapatid, huwag kayong magpakita ng pagtatangi. Kung pumapasok sa inyong pagtitipon ang may suot na gintong singsing at marangyang damit, at pinapansin ninyo siya, ngunit pinupuwesto ninyo saan man ang dukha, hindi ba kayo nagiging hukom na may masasamang motibo? Santiago 2:1-4. Isang saksak sa pusong tanong iyan para sa bawat institusyon, paaralan man, simbahan o korte. Kung sa umpisa pa lang ay may favoritism na, paano paangat sa totoo ang katarungan? Sa kabilang banda, huwag din namang ipagkibit balikat ang mahalagang papel ng batas at ng mga tagapagpatupad nito. Ang Biblia ay hindi lamang espiritual na libro. Ito'y may lubid na humahatak sa lupa. Sumunod kayo sa namamahala sapagkat inilagay sila ng Diyos upang parusahan ang gumagawa ng masama at parangalan ang gumagawa ng mabuti. 1 Pedro 2:13-14. Dito natin nakikita ang balanseng pananaw. Kailangan ang istruktura ng hustisya, ngunit kapag ang mismong istruktura ang nagiging instrumento ng pang-api, tinatawag tayong magpropesyal laban dito. Tumindig ka, magsalita ka. Nang maranasan ni Pablo ang pag-aresto ng walang proseso, ginamit niya ang kanyang karapatan bilang mamamayang Romano para hamunin ang ilegal na pagkakabilanggo. Sa ganitong paraan, ipinakita niya na ang pananampalataya ay hindi kahinaan, kundi lakas upang humingi ng tamang proseso. Ang sino mang Kristiyanong naglalakad sa syudad na nakapipikit sa korupsyon ay hindi sumusunod sa yapak ng mga propeta, sapagkat laging nakabukas ang kanilang mga mata at nakapugay ang tenga sa iyak ng inaaping kapwa. Sa puntong ito, maaaring pumintig sa puso mo ang hiwagang tanong, kung ako'y ordinaryong manggagawa, ano ba talaga ang magagawa ko? Dito pumapasok ang kapangyarihang sabay na simple at revolusyonaryo. Pagkalinga sa pinakamaliit, sabi ni Jesus, anumang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Mateo 25:40. Bawat paghabla, kasama ng karaniwang tao na walang pambayad sa abogado, bawat pirma sa petisyong naglalayong repasuhin ang kaso ng nakulong, ng mali, bawat post sa social media na nagbubunyag ng katotohanan kahit ikapanganib ng iyong sarili, ito'y akto ng paglilingkod kay Kristo mismo. Hindi laging headline ang gantimpala, subalit sa langit may nakaukit na tala. Ang Roma 12:17-17 ay nagbibigay ng mapa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag kayong mag-iisip ng paghihiganti. Iwan ninyo iyon sa Diyos. Sa madaling salita, tayo'y kumikilos ng matuwid. Ngunit hindi tayo pumapayag na lamunin ng puot, sapagkat kapag galit ang ugat, hindi makatarungan ang bunga. Ang hustisyang hinirang ay laging kasama ang habag, at ang habag ay may kasamang pag-asa na ang dating mapang-aping puso ay kayang baguhin ng Diyos na gumagawa ng bagong nilalang. Ngunit mayroon pa tayong dapat harapin, ang katarungang pang-ekonomiya. Sa Kawikaan 14:31 nakasulat, ang nang-aapi sa dukha ay lumalapastangan sa may likha, ngunit ang nagkakawanggawa sa maralita ay nagpaparangal sa kaniya. Hindi lang ito tungkol sa korte kundi pati sa palengke, sa sakahan, sa pabrika. Kapag pinipigilan ng sweldo ang pagbangon ng manggagawa mula sa kahirapan, kapag ang magsasakay binabarat sa presyo ng palay, kapag ang manggagawa sa pabrika ay hindi binibigyan ng tamang benepisyo, lahat ng ito ay pagsuway sa panawagan ng Diyos sa makatarungang kalakalan. Ang iglesia at samahan ng mananampalataya ay hinihimok na sabihin, sapat na, at maghandog ng alternatibong sistema, kooperatiba, microfinancing at palitan ng serbisyo na hindi nakasalalay sa kagahaman. Dahil kung nilalayong maging mapanumbalik ang ebanghelyo, dapat nitong abutin ang mesa ng negosyo at pumunit sa resibo ng katiwalian.
Sa huling paghihinuha, hindi man natin makokontrol lahat ng korte, ngunit kaya nating baguhin ang kultura. Nagsisimula ito sa kung paano tayo nagsasalita sa hapagkainan, kung paano tayo bumoboto sa halalan, kung paano tayo pumipili ng balita, at kung anong kwento ang ikinakalat natin. Sa isang mundo na laganap ang tsismis, piliin nating maging tagapagdala ng katotohanan. Kapag narinig mong may nagbibintang na ang hustisya ay para lang sa mayaman, huwag mo lamang tanggapin, hamunin mo. Ikwento mo ang halimbawa ng Gideon na may 300 sundalo pero nagapi ang hukbo ng Midian. Kwento ng 3 batang Hebreo sa pugon na hindi yumukod sa rebulto. Kwento ng mga modernong Pilipinong abogado na piniling tanggapin ang pro bono case ng mga maralita. Kwento ng mga madre at pastor na nagsisilbing tagapamagitan para sa biktima ng karahasang pang-estado. Dalhin mo sa gitna ng usapan ng mensahe ni Isaias 1:17. Pag-aralan ninyong gumawa ng kabutihan, hanapin ninyo ang katarungan, alalayan ang inaapi, ipagtanggol ang ulila, at paglabanan ang karapatan ng balo. Ito ang blueprint ng isang lipunang makadiyos. Marahil sa puntong ito'y lumalagablab na sa iyo ang damdamin, handang-handa kang kumilos. Subalit isinisigaw ng takot, paano kung ako'y mabigo? Paano kung malakas sila at nag-iisa lang ako? Pakinggan mong mabuti ang pangako ng Galasya 6:9. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ang hustisya ay parang punlang inihasik. Hindi agad makikita ang bunga, ngunit siguradong susulpot kung inalagaan. Tinawag tayo bilang magsasaka ng katarungan, at ang Diyos ang nagbibigay ng sikat ng liwanag at ambon ng pagkakataon upang ito'y sumibol, basta't huwag nating hayaang malunod sa pangambang wala na tayong pag-asa. Tandaan mong ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay kumpirmasyon na malapit na ang bukang liwayway. Bagamat tila nananaig pa rin sa maraming lugar ang baluktot na sistema, naniniwala tayong habang nabubuhay ang isang taong nagpapaalab ng pag-ibig at katarungan, patuloy na sisiklab ang apoy ng pagbabago. Kaya, kapit lang, kaibigan. Ihanda mo ang puso dahil sa susunod na bahagi, susuong tayo sa mas konkretong hakbang kung paano magiging flesh and blood ang kabanalan sa kalye, kung paano magagamit ang ating tinig, talento at teknolohiya upang tuluyang mailatag ang makalangit na hustisya sa lupa. Hanggang sa muli, tandaan mo, ang hustisya ay hindi eksklusibong upuan sa VIP section. Ito'y bangkong inukit ng Diyos para paghatian ng lahat. Kung handa kang umupo rito at ipaupo rin ang iba, baka bukas makalawa, makita nating napupuno ang buong teatro ng liwanag na kay tagal na nating inaasam. Sa pag-usad natin, mula sa malawak na tanong tungo sa konkreto at maipapatupad na hakbang, lalong lumilinaw na ang paglaban para sa katarungan ay hindi isang kampanyang may simula at katapusan, kundi isang ritmong paulit-ulit na ginagampanan sa araw-araw na pamumuhay. Hindi sapat ang marinig ang balita ng pang-aapi at basta na lang magalit. Hinihingi ng Diyos na ang ating damdamin ay mag-ugat sa gawa, sapagkat ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago 2:17. Kaya't sa bawat paghinga mo ngayon, isipin na isa kang inaasahang mensahero ng pagbabago. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil pinipili mong tumugon sa tawag ng may likha, na gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba. Mikas 6:8. Una, harapin natin ang ating sariling konsensya. Kung paanong ang kalinisan ng ilog ay nakadepende sa pinanggagalingang bukal, gayon din ang hustisya sa lipunan ay nagsisimula sa puso ng tao. Linangin ang disiplina ng katapatan, maging sa pinakamaliliit na bagay, pagtanggi sa pandaraya sa pagsusulit, pagbabayad ng tamang buwis, at pagsusuri sa tsismis bago ito ibalita. Napakasimple ng mga hakbang na ito, ngunit binabago nila ang kultura ng pandaraya na nagpapalaki sa agwat ng may kaya at wala. Sa tuwing tatalikuran mo ang maliit na suhol,
Sinasabayan mo si Jesus na nagsabing, mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo 5:8. At bawat ganoong desisyon ay patak ng tubig na unti-unting naglilinis sa agos ng lipunan. Ikalawa, yakapin ang disiplina ng katotohanan. Marami sa atin ang may kagawiang manood lamang ng nakaaliw na balita, samantalang iniiwasan ang mahihirap na isyu ng extrajudicial killings, land grabbing o karapatang pantao. Ngunit ang sabi ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan 8:22. Kung nais nating mapalaya ang mga api, kailangang handa tayong harapin ang hilaw na datos, mga ulat ng karahasang pulisya, audit ng pondo, at testimonya ng mga biktima. Magbasa ng lehitimong ulat, makipag-usap sa mga taong diretso ang karanasan, at itakwil ang propaganda. Kapag naging tagapagsuri ka ng katotohanan, nilalabanan mo ang kulturang nagtatago ng krimen sa tabing ng pera at binibigyan mo ng boses ang hindi pinakikinggan. Ikatlo, gawing misyon ng edukasyon. Ang hindi nakaalam ng kaniyang karapatan ay madaling maloko, kaya mahalaga ang pagbabahagi ng kaalaman mula barangay hall hanggang online live streams. Magturo sa kabataan kung paano magbasa ng kontrata, paano sumulat ng reklamo, at saan lalapit sa abogadong handang tumulong. Ipinapakita ng Kawikaan 31, 8-9 na buksan mo ang iyong bibig para sa pipi, ipagtanggol mo ang karapatang pantao. Kapag tinuturuan mong magsalita ang walang tinig, iniingatan mong huwag silang dayain sa mesa ng negosasyon. Hindi lahat ay magiging abogado, ngunit bawat isa ay maaaring maging gabay na sulo sa dilim ng kamangmangan. Ikaapat, pahigitan ang kapangyarihan ng kolektibong tinig. Sa panahon ng social media, naglalaan ng Diyos ng di inaasahang plataporma. Ang isang thread sa Twitter o isang video sa TikTok ay maaaring magbukas ng kaso, katulad ng nangyari sa mga viral na kuha ng marahas na paghuli. Ngunit huwag tayong manatili sa likes at shares. Gamitin natin ang mga ito bilang panimulang hagdan tungo sa community organizing, pagbuo ng mga support group para sa kaanak ng bilanggong politikal, paglinang ng legal defense fund, o simpleng pantry na nagtataguyod ng dignidad ng nagugutom. Pag-isipan natin kung paano magpapalakas sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Hebreo 10:24. Kapag pinili nating gumawa bilang katawan, nagiging visible ang kamay ni Kristo sa daigdig na naghahanap ng hustisyang may mukha. Ikalima, palawakin ang saklaw ng hustisya sa larangan ng ekonomiya. Marami ang nakaligtas sa kulungan, ngunit nakabilanggo sa utang, mababang pasahod, at walang kontratang trabaho. Dito sumisigaw ang Deuteronomyo 24, 14-15 na huwag pasahurin ng huli ang dukhang manggagawa sapagkat dumaraing siya sa Panginoon laban sa iyo. Kung ikaw ay entrepreneur, gawing competitive at makatao ang pasahod, maglaan ng benepisyo, at huwag magsamantala sa contractualization. Kung ikaw naman ay mamimili, iwasan ang produktong kilalang nang aapi ng manggagawa. Suportahan ang social enterprises at kooperatiba. Sa simpleng paglapit sa talipapa at pagbili ng direkta sa magsasaka, binabawasan mo ang patong ng mga middleman at pinadadali mong maabot niya ang tunay na kita. Ito ang praktikal na kahulugan ng hanapin mo ang katarungan. Deuteronomyo 16:20. Ika-6, pasukin ang prosesong politikal nang may pananalangin at paninindigan. Hindi sapat ang pagrereklamo sa Facebook kung ayaw nating lumahok sa halalan, barangay man o pambansa. Ang boto ay sinlakas ng anumang demonstrasyon sapagkat pinipili nating maging tagapag-ingay sa loob mismo ng kapulungan ng mambabatas. Huwag nating kalilimutan ang Jeremias 22:3. Isagawa ninyo ang katarungan at katuwiran. Iligtas ninyo ang ninakawan mula sa kamay ng mga api. Kaya't kilalanin ang plataporma, tanungin ang track record, at huwag bumoto dahil lang sa sikat o kakilala. Sa bawat bilog na itinimang mo,
Nang may gabay ng Espiritu Santo, binabawasan mo ang espasyo ng mga ganid sa kapangyarihan. 7, palakasin ang legal empowerment ng mga maralita. Kung ikaw ay abogado, ibahagi ang kaalaman mo sa pamamagitan ng pro bono clinics, paggawa ng ready-made templates ng affidavit at pagtratrain sa paralegal volunteers. Kung ikaw ay estudyanteng may passion sa batas, pumasok sa internships sa mga human rights group upang makabuo ng network. Hinahamon tayo ng Isaias 58, 6-7 na palayain ang mga nasa gapos at sukluban ng bukang liwayway, ang kanilang maliwanag na karapatan. Ang simpleng pag-explain ng due process sa isang inang nainit, mag-asikaso ng papeles, ay maaaring magligtas sa kaniya sa habang buhay na pagkakapiit ng kamangmangan. 8, ipagpatuloy ang espiritual na pakikidigma. Hindi hiwalay ang dasal sa aksyon. Ito ang bateryang mulit-muling sumisindi sa ilaw ng pagsisikap. Ang Efeso 6:13 ay naguutos na isuot ang buong baluti ng Diyos, sapagkat ang pakikipagdigma ay hindi lamang laban sa laman at dugo, kundi sa mga espiritual na hukbong nasa kadiliman. Kapag nananalangin ka para sa mga hukom, pulis at opisyal ng gobyerno, kahit pakilala sila sa katiwalian, pinuputol mo ang espiritu ng kasinungalingan at inaanyayahan mong pumasok ang espiritu ng katuwiran. Ang impluwensya ng panalangin ay hindi nakikita ng lente ng kamera, ngunit iyon ang tunay na nagbubukas ng daan sa makalangit na reforma. 9, pag-aasahin ang kwento ng tagumpay bilang gasolina ng pag-asa. Kilalanin ang mga local hero tulad ng mga community lawyer na nanalo ng landmark case para sa katutubo, o ang mga whistleblower na nagtulak ng malakihang refund sa biktima ng pyramid scam. Tandaan din nating sa Biblia, may mga na-expose na katiwalian, gaya ng panunuhol kay Pilato upang pagtakpan ang pagkabuhay ni Kristo. Mateo 28:12-15. Gayunman, nabuhay pa rin ang katotohanan. Ang Romans 12:21 ay paalala. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Kapag naaalala natin ang mga nagtagumpay, lumalakas ang tibay ng loob nating ipagpatuloy ang laban. 10, igiit ang ating pananagutan sa susunod na henerasyon. Kung ikaw ay guro, isama sa lesson plan ang diskusyon ng human rights at restorative justice. Kung magulang, turuan ang anak na humingi ng permiso at magsauli ng laruan ng kusang loob. Ang Kawikaan 22:6 ay pumapayo na, sanayin ang bata sa daang dapat niyang lakaran at pagkatanda niya ay hindi niya ito ililihis. Ang katarungang nakatanim sa kabataan ay tumutubo bilang puno ng responsableng mamamayan. Ito ang paraan ng paglilingkod ni Kristo na hindi naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay. Marcos 10:45. Kapag inayos natin ang ugat ng karakter, hindi na kailangang mag-alsa balde ng tubig tuwing may tagas, dahil mismong tubo ng sistema ang magiging dalisay. 11, tanggapin ang hirap at panganib bilang bahagi ng krus na pinapasan. May panahon ng kabiguan, makukulong ang kaibigan, matatanggal sa trabaho ang whistleblower, o matatakot ang testigong umatras sa araw ng pagdinig. Ngunit sa lahat ng ito, nakatayo ang Salmo 34. 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Sa tindi ng dilim, nagliliwanag ang tapat na loob, at iyon ang pinakamakapangyarihang patotoo. Hindi sinusukat ng Diyos ang resulta sa dami ng likes, kundi sa lawak ng pagsunod. Kung minsan, walang makikitang pagbabago, ngunit may naihahasik na binhi na mumulat sa susunod na dekada. 12, panatilihin ang kultura ng pagkakaisa at pakikinig. Sa usaping katarungan, may kanya-kanyang panig at karanasan, kaya kailangang bukas tayong makinig kahit sa taong iba ang kulay ng bandila. Ang 1 Juan 3:18 ay panawagan. Magmahal tayo hindi lamang sa salita kundi sa gawa at katotohanan.
makipagdialogo sa pulis, pakinggan ang hinaing ng negosyanteng nalugi dahil sa welga, kilalanin ang takot ng taong bayan sa pagbabago. Sa pamamagitan ng dialogo, gumagaling ang sugat at natututo tayong lumikha ng solusyong may malasakit sa lahat. 13, gamitin ang sining at kwento para gisingin ang damdamin. Ang isang dula, pelikula o awit ay kayang sumibak sa pader ng pagkamanhid na hindi nabasag ng puro datos. Sa Biblia, gumamit si Nathan ng talinghaga ng kordero upang pukawin ang konsensya ni David. 2 Hari ng Samuel 12:1-7. Gamitin natin ang kapangyarihang ito. Sumulat ng spoken word piece tungkol sa anak na naghahangad makapiling ang amang bilanggong walang sala. Gumawa ng mural na nagtataas ng boses ng desaparesido. O mag-organisa ng online poetry night para sa mga biktima ng red tagging. Sa ganitong paraan, binubuo natin ang imahinasyon ng bayan at kung ano ang na-imagine ay posible ng tuklasin. 14, hamunin ang sarili sa disiplina ng patuloy na pag-asa. Madaling sabihin na matagal nang bulok ang sistema, ngunit sinasagot iyon ng pananalangin na itinuro ni Jesus. Dumating nawa ang iyong kaharian, gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. Mateo 6:10. Kung ipinapanalangin natin ito, inuutusan din tayong gumawa upang maging totoo iyon dito at ngayon. Ang pag-asa ay hindi salitang pampalipas oras. Ito'y gasolina ng pagkilos. Tiwala na ang ating maliit na hakbang ay itinutulak ng Diyos sa mas malaking pagbabago. 15, magpasimula ng daigdig na may katarungan sa simpleng salita at kilos sa susunod na 5 minuto. Maaari kang mag-message sa kakilalang nangangailangan ng payong legal, mag-donate sa credible na legal defense fund, o magpadala ng pagkain sa pamilya ng detenidong hindi makadalaw. Maaari kang tumawag sa barangay upang itanong ang proseso ng FOI request at i-post ito online. Tulad ng binigkas ni Jesus, kung ang buto ng mustasa ay pinakamaliit ngunit lumalaki upang maging punong masisilungan ng mga ibon, Mateo 13:31-32. Ganoon din ang alinmang akto ng katarungan. Anumang liit ay pinalalaki ng Espiritu upang maging pugad ng pag-asa. Wala tayong bitbit na ilusyon na bukas ay tuluyan ng matitinag ang lahat ng muog ng katiwalian. Gayunman, bitbit natin ang katiyakan na ang Diyos ay maawain, mapagkaloob at makatarungan. Awit 116:5. At siya ang nagsabing, hindi ako natutulog at hindi ako padadaig. Isayas 40:28. Kung gayon, bawat hakbang natin, gaano man kaliit, ay nakasakay sa agos ng mas dakilang plano. Tayo'y tinawag na maging tagapagtawid ng katarungan mula sa langit patungo sa lupa. At sa katapatan niyang nangako, hindi niya hahayaang mauwi sa kawalan ng ating pagod. Patuloy tayong magtanim, mag-araro, magdilig ng pag-ibig at katotohanan hanggang sa isang araw, sa sarili nating oras o sa oras ng ating mga apo, maririnig ang sigaw na matagal nang inaasam. Tunay ngang ang hustisya ay hindi lamang para sa may kaya, dahil ang Diyos ay kasama ng dukha, nagpalaya sa api, at nag-alay ng lugar sa hapag para sa lahat. Habang lumalalim ang ating paglalakbay sa tanong ng katarungan, mula sa paglilinang ng sariling konsensya hanggang sa kolektibong paghakbang, dumadating tayo sa bahaging kailangan nating isulong ang pagbabago hindi lang sa antas ng kasalukuyan, kundi sa mahabang tula ng kasaysayan. Sa yugturing ito, nahuhugis ang tinatawag ng Biblia na Shalom, ang mas malawak at mas malalim na kapayapaang bunga ng tamang ugnayan sa Diyos, sa kapwa, sa sarili at sa sangnilikha. Ipinapaalala ng Jeremias 20:7 na hanapin mo ang kapayapaan ng lungsod, sapagkat kapag umunlad ito, tayo man ay uunlad. Ang imbitasyong iyon ay hindi magaganap kung hindi natin sisimulang buwagin ang mga nakaugat na sistema ng pang-aapi at magtatag ng mga makinang itinatakbo ng pag-ibig,
pag-asa at pananampalataya. Magsimula tayo sa loob, sa sikolohiya at espiritualidad ng mga taong nasugatan ng hindi makatarungang istruktura. Ang mga bakas ng trauma ay hindi lang pisikal na pilat. Nakaukit ang mga ito sa alaala, sa takot, sa pananaw ng bata na nasaksihan ang pag-aresto ng kaniyang magulang nang walang mandamyento. Kapag tiniyak nating may espasyo ang komunidad para sa malayang pagluluksa at pagbangon, pinapanday natin ang pundasyon ng lipunang di magigiba ng galit at gantihan. Nilulunod niya sa dagat ikatlong kalimutan ang ating kasalanan. Mikas 7:19. Kaya hindi imposible ang paggaling. Nakasalalay dito ang abilidad nating magpatawad na hindi nangangahulugang paglimot o pagtakas sa pananagutan, kundi paglalagay ng hustisya sa landas ng pagkakasundo. Pinapatotoo ito ng kwento ni Jose at ng kaniyang mga kapatid. Sa kabila ng pagtataksil, napagtagni niya ang kapakanan ng magkabilang panig, kaya't nailigtas ang buong sambahayan sa tagutom. Genesis 45. Hinuhubog ng gayong modelo ang isang pamayanang may tibay na sumalag sa paulit-ulit na siklo ng karahasan. Pagkatapos harapin ang loob, tumungo tayo sa pagdisenyo ng makatarungang estruktura. Sa larangan ng hudikatura, kailangang palawakin ang restorative justice na may layong ituwid ang ugnayan, hindi lang parusahan ang nasakdal. Kapag ang biktima, akusado, at komunidad ay sama-samang naghahanap ng katotohanan at kapatawaran, nagbabago ang tanong mula, sino ang dapat magdusa? Tungo sa, paano mabubuo muli ang mga buhay na nabasag? Ganito ang diwa ng kabuuang taon ng Jubilee, Levitico 25, kung saan pinalalaya ang alipin, pinapatawad ang utang, at ibinabalik ang lupa sa orihinal na angkan, hindi bilang romantikong konsepto, kundi konkretong pulisya laban sa pangmatagalang pagkaalipin. Isiping sa modernong konteksto, maaring mga hulugan ito ng community mediation centers na may kasamang psychological services, kabataang conflict resolution mentors sa paaralan, at sistemang pampihit sa sentro ng pagkukumpuni ng relasyon sa halip na habambuhay na pagbilanggo. Pinatutunayan ng Salmo 85, 10 na sa paggising ng katotohanan. Niyayakap ito ng kapayapaan, kaya't kapag ang batas ay bumabagtas patungong panunumbalik, sumisibol ang lipunang nagmamahal kaysa nagtatakwil. Hindi mawawala sa usapan ng ekonomiyang may puso. Kung nais nating wakasan ang siklo na Justicia de Arriba, ang pabor sa may kaya, dapat sakupin ng mga prinsipyo ng Biblia ang mismong gulugod ng kalakalan, sahod, lupa, puhunan at pamumuhunan. Ang Kawikaan 31 ay naglalarawan ng babaeng masigasig sa negosyo, nagbibigay ng tamang upa sa mga manggagawa at nag-aabot ng kamay sa mahihirap. Sa pagsasabuhay nito, hinihikayat natin ang mga negosyanteng Kristiyano na magtayo ng kooperatiba, magbuklod ng profit-sharing schemes at magsulong ng zero-interest microloans. Pinapayuhan din natin ang mga mamimili na gawing konsagradong pagbili ang bawat desisyon. Tanungin kung sustainable ba ang item, kung binayaran ng tama ang magsasaka, at kung hindi nakadagdag sa tambak na basura. Kapag binigyang dangal natin ang paggawa at nilalang na kapaligiran, sinasabi nating nararapat lang na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang upa. Lucas 10:7. Kaakibat nito ang malikhain ngunit mapanagutang paggamit ng teknolohiya. Halimbawa, ang blockchain para sa transparent na supply chain o ang crowdfunding platforms para sa marginalized innovator. Kapag ang bawat transaksyon ay nagiging pagkakataon ng pagbubuklod, nagkakaroon ng saysay ang "Give us today our daily bread" dahil sinisiguro nating may tinapay din sa mesa ng kapitbahay. Sumunod na larangan, kalikasan, ang tahimik na saksi ng ating kasakiman. Ang umiinit na temperatura ng daigdig ay hindi lamang isyong pang-agham. Ito'y kwestiyon ng katarungan dahil ang pinakamahirap, ang unang naubusan ng ani at tahanan. Ang Roma 8:22 ay nagpapaalala na
nagpupumiglas ang sangnilikha, naghihintay ng katubusan. Ibig sabihin, bahagi ng misyon ng simbahan ang eco-justice. Maaaring mga hulugan ito ng pagtatanim sa bakanting lote ng komunidad bilang urban garden, pagsuporta sa renewable energy co-op, at pag-advocate ng climate-resilient housing sa coastal barangay. Kapag sinasalamin natin ang pag-aalaga ng Diyos sa Eden, nagkakaroon ng lakas ang mga pamilya ng mangingisda at magsasakang dating sunod-sunuran sa presyo ng bagyong dala ng climate crisis. Ito rin ang pagkakataong iugnay ang batas at biyaya. Panukalang obligahin ang malalaking korporasyon na magtanim ng porsyentong puno kapalit ng emisyon at paghikayat sa parokya o denominasyon na mag-no plastic sa lahat ng aktibidad. Ang simpleng pagsasama-sama ng eskwela at lokal na pamahalaan sa cleanup drive ay pagsambang nakaapekto sa ekonomiya ng basura. Mahalagang pag-usapan din ang katarungan sa digital na daigdig. Sa panahong algorithm ang nagdidikta ng balita, kailangang bantayan ang karapatan ng mahihirap sa tamang impormasyon at online safety. Kapag ang internet connection ay luho ng syudad, lumalaki ang digital divide na naguugat sa edukasyon at hanap buhay. Sinasabi ng Kawikaan 15, 7 na ang labi ng pantas ay naghahasik ng kaalaman. At sa kontekstong ito, nangangahulugan itong lumikha tayo ng community Wi-Fi hubs, mag-train ng matatanda sa cybersecurity, at manindigan laban sa disinformation farms. Ang investigatory journalism na suportado ng crowd donations ay nagpapatunay na may puwang pa rin para sa katotohanang walang bayad. Pinag-isa ng Diyos ang Tower of Babel upang pigilan ang konsolidasyon ng kapangyarihan. Kaya't sa panahon ng tech monopolies, tinatawagan tayong isulong ang open source solidarity, kung saan ang kodigo ay pag-aari ng lahat at ang lakas ay nagmumula sa kooperasyon imbes na kontrol ng iilan. Hindi rin hiwalay ang ating pakikibaka sa pandaigdigang entablado. Ang mga Pilipino sa diaspora, mula nurses sa London hanggang seafarer sa Mediterranean, ay nagdadala ng boses at resources na maaaring gamitin sa advocacy back home, legal fund para sa lumalabang mangyans, scholarship para sa kabataang lumad, or lobbying sa international bodies laban sa extrajudicial killings. Sabi ni Abraham na, pagpapalain ka upang maging pagpapala sa lahat ng bansa. Genesis 12:2. Kaya't bawat remittance ay maaaring maging binhi ng katarungan kung nakalaan sa makabuluhang proyekto. Gayon din, kailangang makiisa ang lokal na simbahan sa global campaigns laban sa human trafficking at death traps. Sa larangang ito, nagiging mahalaga ang multi-faith dialogue. Kung ang mga Kristiyano, Muslim at lumad ay magkaisa sa pagprotekta ng ancestral domain, matitigil ang illegal logging at pagpasok ng mapanirang minahan. Ipinahahayag dito na ang Diyos ay walang kinikilingan, tumatanggap ng sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Gawa 10, 34-35. Sa lahat ng estratehiyang ito, hindi mawawala ang espiritual na disiplina ng Sabat, lament at pista. Sa gitna ng pagod, kailangang huminto upang alalahanin na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas nating tao. Ang Exodo 28, 8-11 ay nag-aatas ng pahinga bilang tanda ng pagtitiwala sa tagapagbigay, samantalang ang aklat ng panaghoy ay nagbibigay laya sa pag-iyak ng walang hiya dahil tanging sa pagkilala ng sakit maaaring pumasok ang bagong buhay. At gaya ng fiestang Hudyo na Shabuot kung saan nag-aalay ng unang bunga, tayo'y tinatawagan ding magdiwang ng maliliit na tagumpay. Nang makalaya ang isang nakakulong, nang maaprubahan ang Living Wage Ordinance, nang makapagtapos ang anak ng manggagawa dahil sa scholarship. Ang ritmong ito ng pahinga, pighati at pagdiriwang ang nagpapanatili sa puso na sariwa, hindi sunog, hindi rin manhid sa lungkot ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang hangarin nating sagutin ang tanong na para lang ba sa mayaman ang hustisya ay humuhugot ng kapangyarihan
sa eskatolohiyang nakabalangkas sa Apokalipsis 21. Wala nang luha, wala nang kamatayan, ni dalamhati. Ang paningin ni Juan sa bagong langit at bagong lupa ay hindi pagtakas mula sa planetang ito kundi pagdating ng kaganapan ng plano ng Diyos. Kaya't bawat pro bono case na ating ipinapanalo, bawat punong itinatanim, bawat sistemang pangkalakalan na nililinis sa korupsyon ay paunang tikim ng darating. Ang eskatolohiyang ito ay hindi nakabitin sa malayo, kumikilos na sa kasalukuyan. Kapag tayo'y tumatayo sa harap ng hukuman para ipagtanggol ang karapatang pantao, tinatawag tayong maging mga saksi, martos sa Griego, ng isang papalapit na kaharian at kung kinakailangan, magbuwis ng ginhawa at reputasyon. 2,000 taon na ang nakararaan, nilampasan ng krus ang kapangyarihan ng imperyo. Ngayon, sa bawat panig ng mundo, may maliliit na kalbaryo na hinihintay ang ating pagyakap. Ngunit tandaan nating pagkatapos ng Biyernes Santo ay may linggo ng pagkabuhay, kaya't hindi kailanman panghuling kabanata ang pagkatalo. Upang gawing praktikal ang lahat, anyayahan nating basahin muli ang Mateo 25, 31 hanggang 46, ang parabula ng mga tupa at kambing, kung saan hinuhusgahan ng hari ang sangkatauhan batay sa simpleng tanong, pinakain mo ba ako nang ako'y nagugutom? Dinalaw mo ba ako sa kulungan? Sa bawat pagpasa ng paltik na pagkain sa gate ng bilangguan, sa bawat pagbuhos ng gatas sa feeding center, sa bawat pakikipag-usap sa takot na testigo, binubuksan natin ang pinto para makilala si Kristo na nag-aanyong dukha. Hindi natin kailangang hintayin ang malaking rally. Maaari tayong magsimula sa pagtawid sa lola, palabas ng regional trial court, o sa paghahain ng kape sa paralegal team na nagpuyat magdamag. Ang gospel ay nagiging good news lamang kapag naipapasan natin sa balikat at naihahatid sa pintuan ng nangangailangan. At kapag sama-sama nating dinala, gumagaan at nagiging melodyang sabay-sabay inaawit ng bayan. Sa dulo ng 3 yugto, isang malinaw na larawan ang sumisilip. Isang bansa kung saan ang mga sala ng mahirap at mayaman ay may iisang timbangan, kung saan ang pulis na nang-aabuso ay may asawa ring ipinagtatanggol ang karapatan ng biktima, kung saan ang hukom ay lumuluhang nananalangin bago magbaba ng hatol, at kung saan ang mamamayang ordinaryo ay bumoboto, bumibili, at nagbabrowse ng may konsensyang hinubog ng salita. Hindi pa natin lubos na nakakamit ito, ngunit ang utos ni Pablo sa Filipos 3, 13 ay umaalingaw-ngaw. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ang nasa unahan. Lahat ng ginugol nating oras sa parte 1 at 2 ay paghahasa lamang ng talim. Ngayon, nagbubukas na ang bukirin. Sa bawat pahid ng pawis at patak ng luha, naaalingaw-ngaw sa himpapawid ang pangako ni Habakuk 2. 14. Mapupuno ang lupa ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtaklob ng tubig sa dagat. Kung gayon, magpatuloy tayo nga naglalakad. Minsan bumabalik upang itindig ang nadapa. Minsang sinusugod ang muog ng katiwalian. At minsang yumuyuko upang damayan ang iyak ng bata. Walang maliit na kabutihan sa mata ng Diyos. Ang bawat gawain ay nota sa mahabang simponiya ng kalayaan. At kung sakaling dumapo ang pagod, balikan natin ang unang hininga ng misyon. Balikan natin ang tinig na nagsabing, "Ako ang Panginoon na umiibig sa katarungan." Isaiah 61:8. At hayaan nating iyon ang kaawit sa puso natin, na ang hustisya ay hindi laruan ng mayaman, kundi ligaya ng may likha. Isang ligayang ibinabahagi niya sa sinumang handang magtanim, mag-araro, at mamitas para sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating mahaba, ngunit makahulugang martsa tungo sa lipunang binabalot ng makalangit na katarungan, dumarating tayo sa yugto kung saan kailangan nating pag-isa-isahin ang lahat ng ginawa, natutuhan, at napanalunan upang makalikha ng sistemang matibay sa hamon ng panahon. Ang anumang pagsulong na hindi na isasandig sa pangmatagalang tanaw ay mabilis na nilalamon ng pagod at pag-ilusyon. Kaya, sa pagkakataong ito,
hahalukayin natin ang dasig ng mga propeta at tatag ng unang iglesia upang maipagdugtong ang apoy ng kasalukuyan sa sigla ng darating na mga henerasyon. Hindi simpleng paghabol sa reforma ang ating layunin, kundi ang pagsasaka totoo ng pangako sa Habakuk 2:14 na mapupuno ang lupa ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng pagtaklob ng tubig sa dagat. Upang maging realidad iyan, kailangang mapanday ang isang kultura ng katarungan na hindi nabubuwag kahit palitan pa ang administrasyon, kahit pumanaw na ang mga unang nagmartsa, kahit lumipat na ang mundo sa panibagong teknolohiya. Ang unang sangkap ng pangmatagalang estratehiya ay ang pagtatatag ng mga tagapagmana ng bisyon. Hindi lamang mga kahalili sa posisyon, kundi mga taong inaring sarili ang adhikaing ang hustisya ay para sa lahat. Sa tradisyon ng lumang tipan, ipinapasa ng mga patriarka ang kwento ng pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng salaysay tuwing gabi sa ilalim ng bituin, at iyon ang nagpapatibay sa identidad ng komunidad. Kung pareho nating ibabahagi sa mga bata ang kwento ng Ebanghelyo na dumidilig ng panlipunang pagbabago, ang pangalipin sa Ehipto at paglaya, ang Kalbaryo at Pasko ng pagkabuhay, madidikit sa kanilang pag-iisip ang ideya na normal at inaasahan ang tumindig para sa inaapi. Sa Deuteronomio 6:7, malinaw ang tagubilin na ituro ang kautusan habang nakaupo sa bahay, naglalakad sa daan, nakahiga at bumabangon. Kung gayon, bawat hapagkainan ay nagiging paaralan, bawat pasyal sa palengke ay nagiging gawaing pang-edukasyon, at bawat kwento ng lolo't lola ay naglalagay ng bagong nito sa banig ng pambansang kamalayan. Kapag ang kabataang sinanay sa ganitong diwa ay naging guro, abogado, inhenyero o taga-bukid, dala nila ang binhing hindi na kailanman maaalis. Ang paniniwalang katarungan ang normal at kabulukan ang aberasyon. Subalit hindi lamang alaalang kwento ang kailangan, nararapat ding sumabay ang estruktura. Dito pumapasok ang konsepto ng covenantal networks, mga alyansang formal at informal na nagpapangako ng suporta, pagpapaalala at pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa bagong tipan, inilalarawan sa Gawa 2, 44 hanggang 47 ang komunidad na nagbabahagi ng ari-arian upang walang magkulang. Iyon ay social safety net na nakaugat hindi sa tungkulin ng Estado, bagkus sa voluntaryong pag-ibig ng mga mananampalataya. Maaari tayong lumikha ng modernong bersyon yon. Pooled funds para sa legal defense, rotating savings at lending circles para sa social entrepreneurs, at interfaith rapid response teams na sumasaklolo sa mga barangay kapag may biglaang demolisyon o red tagging. Ang sekreto ng pagpapatuloy ay hindi ang isang higanteng organisasyong may iisang leader, kundi ang sangkatirbang maliliit na grupo na magkakabit-kabit na parang ugat ng puno. Sisirain mo man ang isa, buhay pa rin ang iba. Sa ganitong disenyo, nasasalamin ang aral ni Pablo sa 1 Corinthians 12:12-26. Maraming bahagi, iisang katawan. Kapag nasugatan ng daliri, nararamdaman ng buong sistema, kaya't agad kumikilos ang dugo at kalamnan upang pagalingin ito. Bukod sa networking, kailangang yakapin ang disiplina ng mahusay na dokumentasyon. Maraming kilusang bayan ang humina dahil walang malinaw na tala ng mga prosesong nagdala sa kanila mula dagim tungo sa liwanag. Ang Eksodo ay naging inspirasyon sa libu-libong taon sapagkat naisulat ng may detalye kung paano ginabayan ng Diyos si Moises, kung paano itinayo ang tolda, at kung anong araw bumaba ang ulap ng presensya. Sa gayon ding paraan, bawat community legal victory, bawat ordinansang naipasa, bawat farmer beneficiary na nakakuha ng titulo ay dapat maisaad sa ulat, vlog, podcast o graphic novel. Anumang format na maiingatan at mapapasa sa susunod na salinlahi. Sa Habakuk 2:2, inuutos ng Diyos na
isulat mo ang pangitain at iukit sa tapyas na bato upang madaling mabasa. Kapag malinaw ang talaan, hindi magsisimulang muli sa zero ang susunod na leader. Makikita nila ang landas na nilakaran at maiwasang ulitin ang parehong butas na pinagdaanan. Dokumentasyon din ang pananggalang laban sa revisionism. Kapag may tangkang burahin ng makapangyarihan ang kasaysayan ng karapatang pantao, may ebidensyang nakatayo na parang bantayog na sumisigaw ng katotohanan, hindi matatapos sa mga internal na gawain. Nariyan din ang panlabas na larangang kailangang patuloy na salakayin, ang batas, ang politika, at ang ekonomiya ng kaalaman. Una, sa batas, kailangan ng patuloy na produksyon ng jurisprudence na pumapabor sa marginalized. Ang isang test case na naipapanalo ng pro bono counsel ay maaaring maging precedent na kinakapitan ng libo-libo. Nakasalalay dito ang tapang ng kabataang abogado na handang mag-overnight sa pagsulat ng petisyon at ng paralegal volunteer na lumulusong sa malayong sitio upang tipunin ang affidavit ng nakakatandang saksi. Ikalawa, sa politika, kailangang tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga lingkod bayang hindi binubusog ng sarili. Nangangahulugan ito ng grassroots leadership incubation, training sa barangay youth councils, mentorship ng matatandang opisyal na may napatunayang integridad, at kultura ng pag-uulat na may bukas na libro sa social media. Ang kwento ni Samuel na mula pagkabatay marunong makinig sa maliit na tinig ay paalala na ang leader na hinuhubog sa presensya ng Diyos ay mas malakas kaysa leader na hinubog sa politika ng pera. Isa Samuel 3. Ikatlo, sa ekonomiya ng impormasyon, dapat nating kontrahin ang fake news at mapaminsalang algorithm sa pamamagitan ng ecosystem ng katotohanang may integridad. Kapag ang campus journalists, community radio, at digital storytellers ay sama-samang magtataguyod ng training sa fact-checking at data journalism, mapuputol ang siklo ng pambubulag. Katambal nito ang espiritual na tagubilin ni Pablo sa Efeso 4:25. Hubarin ninyo ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan sapagkat tayo'y miyembro ng iisang katawan. Siyempre, may haligi ring tinatawag na economic resilience. Magiging hungkag ang pangangaral ng katarungan kung kirot at gutom ang pipigil sa tao upang manindigan. Kaya, kailangang patibayin ang kabuhayang nakalahok ang komunidad, hindi umaasa sa iisang savior company na maaaring magsara sa gitna ng krisis. Ang mga bayanihang gulayan, social enterprise hubs, at migrant investment pools ay paraan upang siguruhing may bigas, gamot, at kuryente ang pamilya ng lumalaban sa korte o kalye. Hinuhugot natin ang karunungan sa Kawikaan 13:23. Masaganang ani ang nasa bukid ng mahihirap, ngunit sinisira ng kawalan ng katarungan. Ang advokasyang agraryo at kooperatiba ay hindi lamang isyong pananghalian ng magsasaka. Ito'y isyu rin ng urban professional na kumakain ng kanin, ng estudyanteng umiinom ng kape, at ng influencer na nakasandal ang content sa murang internet na pinapatakbo ng kuryenteng galing sa lupa ng katutubo. Sa pagkakabit-kabit ng ating pang-araw-araw na pangangailangan, nakikita nating ang hustisya ay hindi lang courtroom drama, kundi tanong din kung magkano ang kinikita ng plantasyon worker sa kakao na nilalasap natin tuwing may midnight snack. Habang pinalalalim ang mga sistema, huwag nating kalimutang singhutin ang hangin ng Sabath. Ang kilusang walang pahinga ay nauuwi sa pagiging tulad din ng dating opresor na nais palitan. Itinuturo ng Levitico 25, hindi lamang ang pangingilin ng ikapitong araw, kundi ng ikapitong taon. Sabbatical year, kung kailan nagpapahinga ang lupa at pinapalaya ang alipin. Sa modernong konteksto, maaaring ito ang restorative breaks ng mga human rights defender sa retreat house, ang mental health sabbatical ng community organizer, o ang town off ng volunteer upang mag-aral muli. Hindi ito luho kundi alituntunin ng Diyos sapagkat kailangan ng muling pagkalkula at pakikinig
bago sumabak sa panibagong panahon. Sa Marcos 6:31, dinala ni Jesus sa ilang ang mga disipulo matapos ang mahabang misyon. Magpahinga kayo ng kaunti. Doon sumisibol ang susunod na estratehiya sa katahimikan at panibagong presensya. Dagdag pa rito ang panawagan sa intergenerational solidarity. Ang Pilipinong kultura ay may utang na loob, ngunit ito ay dapat isalin mula pagkakakulong sa patronage tungo sa pasasalamat na nagtutulak sa paglilingkod. Ang mas nakatatanda ay magbabahagi ng karanasan at ang kabataan ay magdadala ng sariwang lakas at teknolohiya. Iyan ang modelo ni Pablo at Timoteo, pinaghalong karanasan at kasiglahan. 2 Timoteo 1:5-6. Sa lunch meeting ng Senior Land Reform Advocate at Gen Z social media strategist, maaaring maisilang ang kampanyang hashtag na magsasalaysay ng kalahating siglong kwento ng lupang ipinaglaban. Kapag pantay ang paggalang at bukas ang pakikinig, natitiyak na hindi matatayog sa hangin ang gusaling itinatayo natin. Nakabaon ang pundasyon sa karanasan ng nakaraan at nakaharap ang bintana sa araw ng bukas. Hindi rin mawawala ang pag-aaral na patuloy. Dapat tayong magkaroon ng katarungan curriculum sa lahat ng larangan. Mula grade 1, araling panlipunan, hanggang University Engineering Ethics. Ang Kawikaan 18, 15 ay nagsasabing ang puso ng pantas ay naghahanap ng kaalaman. Kung 3 milyong kabataang Pilipino, bawat taon ang unang beses na maririnig na ang due process ay hindi komplikadong jargon, kundi proteksyon upang hindi mapaslang ang inosente. Lilitaw ang henerasyong hindi na kailangang imbitahing sumama sa social movement. Sila mismo ang lilikha nito. Idagdag dito ang integration ng biblical social ethics sa Sunday School. Bigyang daan ang pagtatanong ng kabataan tungkol sa pay gap, climate change at AI ethics. Kapag nakasanayan nilang itanong, makatarungan ba ito? Bago mag-download ng app o mag-post ng meme, natural ng ugali ang pagsusuri sa structural sin. Sa patuloy na pag-inog ng daigdig, uusbong ang mga bagyong hindi pa natin naiisip. Deepfake political propaganda, space-based resource wars, bioengineered pandemics. Ngunit walang dapat ikatakot sapagkat ang katarungan ng Diyos ay kasabay na umuusad. Ang Roma 8:30, 9 ay nagsasabing, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging ang mga bagay na kasalukuyan o hinaharap. Kaya habang inaaral ng susunod na henerasyon ang quantum computing at gene editing, dalhin natin sila sa ugnayang may malalim na ugat sa salita upang anumang lakas ang hawakan nila, gagamitin nila iyon hindi para sa paniniil, kundi para sa paglaya. Ang teknolohiyang matuwid ang puso ay magiging sandata laban sa diskriminasyong algorithmic at ang agham na may takot sa Panginoon ay magiging gabay laban sa pag-abuso sa sangnilikha. Palapit na tayo sa wakas ng kwento, subalit hindi ito katapusan kundi panibagong kabanata. Sa Apokalipsis 22:2, inilarawan ang ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos. Pinapalibutan ng punong nagbibigay ng bunga buwan-buwan at ang dahon nito'y kagamutan ng mga bansa. Ano pa ba ang mas malinaw na imbitasyon? Ang ating gawain ay mag-eksperimento ng maliliit na bersyon ng ilog na iyon. Communal kitchens, mental health circles, legal aid clinics na pawang sisibol sa gitna ng lungsod hanggang maging gubat ng pag-asa. Ang bawat munting proyekto ay dahon ng punong iyon. Gamot sa trauma ng batang saksi, vitamin sa pagod na frontliner, balsamo sa pamilya ng nawalan. Hindi tayo nagtatayo ng museo ng alaala kundi hardin ng hinaharap. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang binhing itinanim at patuloy na bubungkalin. Kung tutuusin, tayo'y kaibigan lamang ng magsasaka, nag-aararo at nagsasabog. Ngunit siya ang nagpapasikat ng araw at nagbubuhos ng ulan, tulad ng sinabi ni Pablo, "Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo."
1 Korinto 3:6. Kung minsay mabagal ang pagsibol, huwag manghina. Kung minsay bungang hindi natin natikman ang aanihin ng apo, huwag mabigo. Ang mahalaga, naglakad tayo, hindi lang nagsalita. Nagmahal tayo, hindi lang nagplano. At sa bawat kilos, tinugtog natin ang himig ng langit sa lupa. Sa ganitong pag-akyat ng paningin, masasagot na natin ang tanong. Hindi. Ang hustisya ay hindi para lang sa mayaman, sapagkat umiiral na ang mga binhi ng kaharian sa puso ng sangkatutak na ordinaryong tao na ginising ng pag-ibig ng Diyos. At habang ang mga binhing iyon ay patuloy na tumutubo sa bawat sulok ng mundo, makikita natin balang araw ang tanawin na pinangarap ng mga propeta. Sandaang bundok ng kapayapaan, sandaang lambak ng kasaganaan, at isang bayang laan para sa mukha ng Diyos, kung saan ang umiiral na batas ay pag-ibig, ang moda ng ekonomiya ay kaloob, at ang simbolo ng prestihiyo ay paglilingkod. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, magpapatuloy tayo. Maglalakad, magtatanim, magmamahal, at magsusulong, sapagkat sa puso ng bawat hakbang ay nakaukit ang salita ni Jesus. Ginawa ninyo sa akin ang ginawa ninyo sa kanila. Mateo 25:40. At iyon ang pinakamatamis na gantimpalang naghihintay sa mga nakibaka para sa tunay na hustisya. Sa puntong ito ng ating paglalakbay, lagpas sa unang pagkagulat, lagpas sa unang bugso ng damdamin, lagpas sa mga paunang hakbang na itinuro sa atin ng konsensya at salita, nararapat nating titigan ng tuwid ang pangmatagalang larawan ng lipunang ating minimiti. Sapagkat kung wala tayong malinaw na pangitain, mabilis tayong lalamunin ng pasikot-sikot ng proseso at loobin ng lumbay kapag tila walang nangyayari. Sabi ng Kawikaan 20:18, kung walang pangitain, ang bayan ay sumasala. Kaya ipinta natin sa isip ang tanawing handog ng Diyos, isang sambayan ng may tunay na kapayapaan, kung saan ang bata ay malayang naglalaro sa plaza nang hindi nangangamba sa bala, kung saan ang magsasakay nakangiting inuuwi ang buslo ng ani dahil alam niyang makatarungan ang palitan, kung saan ang bilangguan ay higit na paaralan kaysa hukay ng pag-asa, at kung saan ang koridor ng kapangyarihan ay salamin ng pagpapakumbaba, hindi ng kayabangan. Sa ganitong pangitain, ang mahirap at mayaman ay magkaharap sa iisang mesa, kumakain ng pareho ring pagkain, nakikinig sa isa't isa nang walang takot, sapagkat sa Diyos walang itinatangi. Gawa 10:34. Upang maging laman at dugo ang pangitaing ito, kailangang hubugin ng 3 ugat, isang kultura ng pananalig na nakasandig sa pag-ibig, isang teknolohiyang nakatuon sa kagalingan, at isang ekonomiyang ang batayan ay pag-aalaga. Una, kultura ng pananalig. Nasa puso ng bawat pagbabago ang tiwala sa Diyos at tiwala sa kapwa-tao. Hindi sapat ang istruktura kung walang espiritu, at hindi sapat ang taimtim na panalangin kung walang konkretong kilos. Kaya't araw-araw, bago pa man buksan ang pinto ng opisina o magsimula ng online class, itanong ng bawat isa, ano ang magiging ambag ko sa hustisya ngayon? Maaaring kasing liit ito ng pagwawasto sa kaklasing nangopya o kasing laki ng paghahain ng batas na magliligtas sa libo-libong manggagawa. Huwag maliitin ang alinman, sapagkat ang nagiging tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Lucas 16:10. Ang ganitong kultura ay nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kwento. Ang magulang na hindi nagbibigay ng lagay, ang guro na inuuna ang estudyanteng mahina sa aralin, ang pastor na nagbabahagi ng kita ng simbahan sa proyekto ng barangay. Kapag nakasanayan ng tainga ang ganitong naratibo, bumababa sa puso ang paniniwalang posible. Ikalawa, teknolohiya. Nararapat nating pag-isipang muli kung para saan ang mabilis na internet, ang lumalakas na artificial intelligence, at ang layaw ng virtual reality. Kung ginagamit lang ang mga ito sa pagsascroll ng walang direksyon, mapanalunan man natin ang digmaan sa kalsada, matatalo naman tayo sa larangang pambanal ng isip. Subalit kapag ginamit natin ang A upang gumawa ng predictive model
natutulong sa Farmers Cooperative kung kailan pinakamainam magtanim, o gumamit tayo ng blockchain para tiyaking hindi nananakaw ang ayuda, o gumawa tayo ng virtual reality simulations na nagtuturo sa kabataan ng empathic justice. Biglang nagiging katuwang ang teknolohiya sa paglaya. Ang awit ng salmista ay umiigting. Ang langit ay nagsasaysay ng kaluwalhatian ng Diyos. Salmo 11:1. Sa ating panahon, pati na ang kodigo ng computer ay maaring magsaysay ng kaluwalhatiang iyon kung gagamitin sa kabutihan. Kailangang may mga kabataang hahawak sa keyboard na ang baon ay panalangin, hindi pagnanasa sa kapangyarihan. May mga programerang tatanggihan ang malaking sahod kung kapalit ay sistemang mang-aapi. Sa ganitong paraan, ang mga data na dati ginagamit upang maniktik ay magiging binhi ng reforma. Ang mga algorithm na dati inaglalakon ng kasinungalingan ay magiging tagapamagitan ng katotohanan. Ikatlo, ekonomiyang nakabatay sa pag-aalaga. Mahirap hangarin ang hustisya kung kumakalamang tiyan at nanlilimahid ang kalusugan. Kaya't bunga ng ating pagkilos ay dapat lumalaki ang hanay ng negosyo at kooperatibang people and planet over profit. Isipin ang komunidad na may sariling greenhouse gamit ang solar power. Nagtatanim ng gulay na direktang ibinebenta sa palengke. Isipin ang coffee shop na pag-aari ng mga dating persons deprived of liberty na ngayon ay barista at storyteller ng pag-asa. Isipin ang microinsurance na pinatakbo ng simbahan at mosque para tugunan ang gastusin ng biglaang sakuna. Kapag inaalagaan ng tao at kalikasan, nagkakaroon ng sobra. At yaong sobra ay naipapamahagi tulad ng kwento ng 5 tinapay at 2 isda na pinakain ang libo-libo. Mateo 121. Hindi ito mahika. Ito'y siyensya ng puso at kamay na kumikilos kasama ng biyaya. Ngunit paano kung dumating ang tagsalanta, ang bagyong politikal, ang lindol ng ekonomiya, o ang pandemya ng disimpormasyon? Dito pumapasok ang ating pakikipagtipan sa isa't isa. Magtataguyod tayo ng mabilis na mutual aid at matatag na espiritu ng kampihan. Ang iglesia sa unang siglo ay may sistemang diakonya, mga lingkod na nangangasiwa sa pangangailangan ng balo at ulila. Gawa 6, 1-6. Sa ating konteksto, maihahambing ito sa Neighborhood Response Team na may nakalaang pondo, listahan ng doktor at abogado, at hotline ng mental health counselor. Kapag gumugulong ang unos, may sasalo. Sinasalamin nito ang awit 46. Isa, ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kaguluhan, at tayo bilang katawan niya ay nagiging pisikal na ebidensya ng pangakong iyon. Kasabay nito, mahalagang ipagpatuloy ang napakalakas na sandata ng sining, panitikan at musika. Sa tuwing nababalot ng dilim ang balita, isang tula lang na sinambit sa plaza, isang mural lang na tumatalas sa pader ng syudad, isang kanta lang na sumasalubong sa araw ng protesta, sapat nang makapagpagising ng himagsik at pag-aasam. Tandaan nating si David ay hindi hukom ni sundalo sa simula, kundi manunugtog ng alpa na nagpapakalma sa bagabag na espiritu ni Saul. Unang Samuel, 16 na kabanata, 23 pahina. Sa atin ding panahon, ang pintor na gumuhit ng mukha ng inang, naghahanap ng nawawalang anak, ang film student na gumawa ng maikling pelikula tungkol sa sahod ng seafarer, at ang spoken word artist na naglalantad ng kabastusan sa kalsada. Lahat sila'y David na humaharap sa higanting si Goliath ng pagsawalang bahala. Ang sining ay hindi dekorasyon lamang. Ito ang dila ng konsensya at tala sa gabing walang ilaw. Sa paglalim ng kilos, hahantong tayo sa usapin ng pagpapatawad at pagbabalik loob, sapagkat walang lipunang ganap na makatarungan kung ang sugat ay bukas at patuloy na nagnanaknak. Subalit pansinin, ang Biblia ay hindi kailanman nag-utos ng pagpapatawad na hiwalay sa katotohanan. Lagi nitong inuuna ang paglalahad ng kasalanan, pagsisisi at pagwawasto.
Sabi ni Zacarias matapos makita si Jesus, "Kung may nadaya ako, 4 na ibayo kong isa sa uli." Lucas 11:8. Sa makabagong wika, ito'y reparasyon, restitution, at structural reform. Kaya't ang prosesong makatao ay hindi lang sorry, kundi sorry at handa akong ituwid. Kapag naitatag ito, halimbawa, sa pamamagitan ng Truth Commission na may kapangyarihang magsiwalat ng pang-aabuso at magrekomenda ng reparasyon, saka palang hahalik ang tunay na pagkakasundo. At dito mabubuo ang larawan ng Isaias 1:18. Bagaman mapula ang inyong kasalanan, magiging busilak na parang niyebe. Isa pang di maiiwasang paksa ay ang espiritual na kahandaan ng mga lider. Walang saysay ang batas na sinulat kung ang tagapagpatupad ay duwag o gahaman. Kaya, kailangang ipanalangin at itaguyod ang paglago ng karakter ng mga nasa serbisyo publiko. Ang klasikong payo ni Jethro kay Moises, humanap ka ng mga taong may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di matatakaw sa salapi. Exodo 18:21 ay patuloy na gabay sa pagbuo ng organisasyon ngayon. Maaari tayong maglunsad ng regular na spiritual check-ins para sa civil servants, retreats para sa journalists na nasa trauma coverage, at covenant groups para sa negosyo. Sa pamamagitan nito, nababasag ang silo ng fame at fortune at nakakatikim sila ng lasang malinis na tubig ng pagkatawag na ang tunay na karangalan ay hindi tropeyo kundi paglingap sa pinakamaliit. Habang palalim ng palalim ang pagbubuo, hinding-hindi mawawala ang laban sa sariling anino, ang pride, ang inggit, at ang pagod. Darating ang panahong ang unang bugso ng sigla ay mapapalitan ng kawalan ng gana. At magtatanong ka, may saysay pa ba? Sa gayong sandali, paalalahanan ang sarili ng sulat ni Pablo. Kaya't magpakatatag kayo, laging magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyong hindi walang kabuluhan ang inyong gawa. 1 Corinto 15:8. Ang pagkakawang gawa, pag-oorganisa at pagbabatas ay tila patak ng ulan sa bundok, halos di pansin. Ngunit ang patak ay lumilikha ng sapa, ang sapa ay lumilikha ng ilog, at ang ilog ay nagiging talon ng pagbabago. Kaya sa panahon ng pagod, balikan ang unang uwit ng tawag, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Mateo 20:2:37-39. Ang utos na ito ay may kasamang pangako na hindi tayo pababayaan sapagkat sa katuparan ng pag-ibig nandoon din ang kalakasan. Samantala, umiikot ang mundo at may bagong henerasyong papasok na may sarili nilang wika, musika at estilo. Huwag natin silang pigilan bagkus bigyan ng espasyong mag-eksperimento basta't ang puso ay nakaangkla sa katotohanan. Kung gusto nilang magsulat ng rap tungkol sa land grabbing o gumawa ng vlog kung paano mag-file ng kaso sa barangay hall, hayaan natin. Ang mahalaga, mapanatili ang diwa. Tandaan natin ang payo ni Jesus sa bagong alak at lumang sisidlan. Mateo 9:17. Hindi lahat ng luma ay dapat itapon. Ngunit hindi rin dapat pigilin ang bagong anyo ng mensahe. Ang tungkulin natin ay tiyaking pareho ang espiritu, hustisya, habag at katapatan. Sa dulo ng lahat, haharap tayo sa hamong ituloy ang apoy hanggang malagpasan na natin mismo ang tanong kung para lang ba sa mayaman ang hustisya. Magiging lipas na tanong iyon balang araw, hindi dahil minamaliit natin ang bigat nito, kundi dahil naniniwala tayong darating ang panahon na ang tanong ay magiging, paano pa natin palalawakin ang ginhawang natamo ng lahat? Kapag umabot tayo roon, maalala natin ang Apokalipsis 21:3-4. Narito ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng tao. Papahirin niya ang bawat luha. At may kaakibat na realidad ito. Ang Diyos mismo ang bababa upang manahan. Ibig sabihin, nakipagtagpo ang langit at lupa. At ang lahat ng pamamaraan ng hustisya, batas, sining, teknolohiya, ekonomiya.
ay nagtungo sa isang dulo. Maranasan ng bawat nilalang ang kalinga ng may likha. Hanggang dumating ang araw na iyon. Araw-araw tayong gigising dala ang salita ni Propeta Mikas 6. 8. Muli at muli, gaya ng isang himig na di nasasawang awitin, gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap ng iyong Diyos. Sa bawat pagguhit ng araw sa bintana, paalala na may panibagong pagkakataon. Sa bawat pagdilim ng dapit-hapon, paalala na kaya nating ipahinga sa kamay ng Diyos ang anumang hindi natapos. At sa pagitan ng pagsikat at paglubog, inaanyayahan tayong mamuhay sa tugtugin ng pag-asa. Na bagaman may luha pa ring dudulas sa pisngi ng ina, may kulang pa ring pagkain sa mesa ng magsasaka, at may kulog pa ring yabag ng bota ng katiwaliang nagmamartsyang nang walang takot, naroon din ang kumpas ng kamay ng manlilikha na nagigiya sa atin. Ang kamay na umalalay kay Israel palabas ng Ehipto. Ang kamay na nagpalambot sa puso ni Saul upang maging Pablo. At ang kamay na pumulot sa alabok upang hubugin si Adan. Iyon ding kamay ang humahawak sa atin habang isinusulong natin ang revolusyon ng kabutihan. Kaya't kung sakaling muli kang tanungin kung may saysay pa ba ang pagpupunyagi, itanong mo na rin sa iyong sarili. Ibinigay ko ba ang tinapay sa nagugutom? Kinaling ako ba ang batang iniwan sa lansangan? Hiningi ko ba ang reforma kahit ako'y nilapastangan? Sapagkat kung oo ang sagot, makatitiyak kang hindi ka nagkulang sa Panginoon. At kung may lakas ka pang natitira, ipagpatuloy mo. Sapagkat sa bawat segundo ng katapatan may binhing nahuhulog sa lupa. Ang binhing iyon, sa oras na itinakda ng Diyos, ay tutubo, uusbong, at uulan ng biyaya. Para sa mayaman, para sa mahirap, para sa lahat. Hanggang sa tuluyang maglaho ang guni-guni ng hustisyang eksklusibo at manatili na lamang ang realidad ng kapatirang may iisang ama, iisang mesa, iisang tinapay at walang ibang batas kundi pag-ibig na dumadaloy sapagkat ang ganap na pag-ibig ay nagtataboy ng takot. 1 Juan 4:18. Sa araw na iyon, magpapatira pa tayo hindi bilang talunan kundi bilang anak na nakabalik sa tahanan at maririnig natin ang tinig na sa kabila ng lahat ay patuloy na nagsasabing, halika. Mabuting tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mateo 25:23. Hanggang doon, magpatuloy tayo, maglakad, maglingkod, magmahal. Sapagkat sa bawat hakbang kasabay natin ang Diyos na nagpatunay na kailanmay hindi siya ang nagtatangi. Sa Kaniya, ang hustisya ay hapag na bukas. Tinapay na hating kapatid at kopang umaapaw sa grasya para sa lahat.